everyone. Listen up, everyone. That's all for today. Remember, the deadline for our individual assignment is before the end of the month. Make sure na mag-complain yung lahat or else ipapagsak ko kayong lahat. Okay, class? Dismiss. Guys, nakakapagod naman yung history. Talagang nakaka-stress talaga this week. Tapos may new assignment pa. What? May new assignment? Hindi kasi ako nakinig kanina. Oo, meron. Ano ba yan? Since natapos na daw yung reports natin, pipili na rin ng isang topic para i-report ulit. So, anong topic pipiliin mo? Ako, kukunin ko lang yung mas madaling topic or lesson. So, I guess I'll go with the KKK na lang. Hindi ko alam. Siguro, agrarian reform na lang. Wala naman akong pake. Yung Corazon speech na lang siguro yung sa akin. History lang naman yan eh. Ang kamahalan ng tao ay wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng muka, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na nakalagayan sa balat ng lupa. Wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika. Yaon may magdasang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri. Yaon di nagpapaapit, di nakikiapi. Yaong marunong magdamdam at marunong lumiga sa bayang tinubuan. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Miling, mag-usap tayo. Miling, hindi ba't mas nararapat na ipagpatuloy mo na lamang ang abogasa? Nay, sa murang edad ko ay sapat na aking itutulong sa bahay. Paano na lang ang paghihirap ng iyong tiyok sa iyong pag-aaral kung ito lamang ang kahuntungan? Huwag mong sayangin ang panahong nawalay. Ang yamang nawalay maaaring magbalik, ngunit ang panahong nagdaan ay di na muli pang matang. Ngunit Miling, abogasya na ito. Isang pribilehiyon kung sino mang Pilipino ang pinapangarap na mag-aral. Kung nabubuhay ang iyong ama ay anong sa tingin mo ang kanyang magiging pasya? Ito, ina. Matutuwa ang aking ama na pinili ko ang aking prinsipyo. Ito hindi pansarili. Uunahin ko ang bayan. Ito ang aking pribilehiyo lumaban sa bayan at magkaroon ng tapang at hindi mamahang-mahang. Ipagtanggol mo ang inaapi. Kabakahin ang umaapi. Kamusta, Miling? Buti naman. Importante lamang tayong pag-uusapan. Ang ating isinulat na dekalogo ay gabay para sa ating samahan. Ang gawa at kilos ng mga Espanyol ay mas masahol pa sa hayop. At kung kaya't ako ay sumulat ng mga utos na nararapat lamang sundin ng isang katipunero. Hindi tayo maaaring tumulad sa mga hayop na praile at sa mga namumunong Espanyol sa bayang ito. Patid ko ay ito rin ang iyong dahilan sa pagsulat ng kartilya. Nararapat lamang, Supremo. Lubos na ang paghirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol, kung kahit akin inisunod ang kartilya ng katipunan. Ang iyong pagsulat ng kartilya ng katipunan ay lubos na nakakamangha. Nararapat lamang itong bigyan ng pansin at isiwalat sa samahan. Akin itong ikinagagalak, Supremo. Sadyang aking iniibig ay ang bayan. Ang mga letra ay tanda ng kalayaan ng bayan ito. Simula nung ikaw ay umanib sa katipunan, alam ko na ikaw ay may taglay na tapang at talino para ipaglaban ang bayang ito. Sa pamamagitan ng pluma bilang sandata, ikaw ang magsisilbing sekretarya ng katipunan. Ikaw ang mata at utak ng katipunan, ang kaluluwa ng himagsikan. Ang kabuhayang hindi ginugugal sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy ng walang lihim, kundi damong makamandang. Ang taong matalino ay may pag-iingat sa bawat sasabihin, at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim.
mayroon na tayong bagong pahayagan. Tinatawag nila itong ang kalayaan. Ingatan mo ito at siguraduhin mong walang sinumang Espanyol ang makakaalam o makakakita nito. Napakalaking tulong nito para sa mga katipunan. Ikaw rin ay mag-ingat. Hindi ba't nararapat na magpasalamat na lang sila sa akin dahil meron silang nadat ng hapunan? Hindi ko naman kasalanan na walang ani ang aking lupa ng kanilang pinagtataniman. Ang nais ko lamang ay pasalamatan na lang nila ako, hindi ba? Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran. Tu alma está negra, como topel, admitolo. Maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan sa pagkatao. Sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Sobra na ang kasaklaman ng mga Espanyol. Di maaari na tayo ay mananatiling api. Masdan niyo ang kapirasong papel na ito. Ang papel na umaalipin sa atin lahat. Sisimulan na natin ang revolusyon. Katipunan, tayo ang anak ng bayan. Atin ang lupain ito. Itaas niyo ang inyong mga sedula. Unitin ang mga sedula niyo. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagtutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Ang babae ay huwag mong tignang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karami sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitan mo ng buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nagiwi sa iyong kasanggulan. Ang di mo ibig sabihin na gawain sa asawa mo, anak at kapatid ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Paglagalap ng mga aral na ito at maningning na sumikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-baang sangkapuluan at sabugan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkakalahit, magkakapatid na ligayang walang katapusan. Ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis ng matumbasan. Makinig ang lahat! Bawat pamilya ay mabibigyan ng 45 ektaryang lupain. Maaari niyo itong sakahin at paginangin. Ngunit, ang lupain na ito ay mananatiling pag-aari ng hari ng Espanya. Nilangin ngunit ipag-aari? Oo nga! Tayo tagapangalaga lamang ng ating sariling mga lupa. Sa mga unang taon ng pananakop ng mga Espanyol,
Ang mga matabang lupa ng Pilipinas ay hindi maaring ariin ng mga Pilipino. Sa matabang lupa na pinagpala ng Diyos, ang mga kayamanan ay inago ng mga dayuhan. Ang mga Pilipino na parabang dayuhan sa sariling bayan ay patuloy na naghahangad ng kalayaan. Kanilang ipinakilala ang Pueblo Agriculture, isang sistema na nagbibigay ng pag-asa at pangarap, ngunit sa dulo ay naging bitag. Sa ilalim ng sistema ng Pueblo Agriculture, nagtatrabaho ang mga pamilyang Pilipino sa mga lupa na hindi naman sa kanila. Mabuti naman at masagana ang ating lupain. Masagana nga pero hindi na naman natin pag-aari. Mayroon ding sistema ng enkomyenda kung saan ibinibigay ang malaking lupa sa mga Kastila o enkomyendero upang pamahalaan at magkaroon ng karapatan na kolektahin ang mga tributo mula sa mga Indios. Don Fernando, ito na po yung ani. Ito lamang ba ang inyong ani? Los Inutiles, hindi ito sapat para sa inyong tributo. Maawa po kayo, Don Fernando. Mahina po ang ani ngayong taon. Ibigay ang lupa o ang ani. Pumili kayo! Noong dekada ng 1860s, isang bagong batas ang ipanatupad na nangangailangan ng magparehistro sa lupa. Maraming pamilyang magsasaka ang nawalan ng kanilang mga lupang ninuno dahil sa panlilinlang at korupsyon. Bagong batas, kailangan nyo magrehistro para makakuha kayo ng lupa. Paano yun? Anong proseso nun? Ngunit senyora, hindi po kami edukada para sa bagay na ito. Isulat nyo lang pangalan ninyo. Isulat nyo ang pangalan nyo dito. Stupido. Lumipas ang mga panahon hanggang sa abot ng ika-19 siglo. Ang malalaking hasyenda ang nagmamay-ari sa tanawin. Ang mga lupang dati inaalagaan ng mga Pilipino ay naging pagkaari na ng ilang mayayaman, na nagdulot ng kahirapan at pagtuloy na pagpalipat-lipat ng pamilyang magsasaka. Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, naging malinaw sa mga dayuhan na ang kawalan ng lupa ang dahilan ng ating kahirapan. Inaprubahan nila ang Philippine Bill of 1902 na nagpapangako ng pamahagi ang lupa ng mga mamamayan, ngunit hindi ito natupad ng tama. The success of this bill is crucial not only for the Filipinos but also for our administration and reputation. I will start the drafting a detailed plan for the implementation and set up the initial meetings with local leaders. Let's ensure that we follow through on this promise. The future stability of our administration here depends on it. Pinapaboran lamang ng batas ang mga taong may kakayahan bumili at magparehistro ng lupa. Ang mga mayaman ay lalong yumaman, samantalang ang mga mahihirap ay nanatiling umuupa lamang sa mga lupain na kanilang kinalakihan, pinaghirapang paunlarin. Sa gitna ng paghihirap kung saan nagtatagpo ang desperasyon at determinasyon, nabubuo ang kasaysayan. Ang Sakdal Uprising ng 1935 ay higit pa sa isang pag-aaklas. Ito ay isang sigaw para sa katarungan, isang ilaw sa mapanglaw na panahon. Ang mga bulong-bulong ay naging mga bulong. Mga bulong ay naging mga boses. Mga boses ay naging malakas na sigaw na humihiling ng pagbabago. Ang mga kalsada ay naging mga labanan. Ang mga boses ay nagkasama-sama, humaharap sa hinaharap na mas maaliwalas.
Ngunit ang mga nasa kapangyarihan, bingi sa mga sigaw ng mga api, nagresponde ng may puwersa at karahasang hindi maipaliwanag. Three years ago, I left America in grief to bury my husband, Dinoy Aquino. I thought I had left it to lay the rest of his restless dream for Philippine freedom. Today, I have returned as the president of a free people. In burying Ninoy Aquino, a whole nation honored him by that brave and selfless act of giving honor. A nation in shame recovered its own. A country that had lost faith in its future found it in a faithless act of murder. So in giving, we receive, in losing, we find, and out of defeat, we snatched our victory. For the nation, Ninoy became the pleasing sacrifice that answered their prayers for freedom. For myself, our children, Ninoy was a loving husband and father. His loss 3 times in our lives was always a deep and painful one. I'm happy to see that reactions throughout the country is favorable. I have received hundreds of telegrams congratulating you and incidentally me for the proclamation of martial law for the sudden cessation of anarchy and criminality throughout the land. 14 years ago, this month was the first time we lost him, a president turned dictator and traitor to his oath, suspended the Constitution and shut down the Congress that was much like this one before, which I am honored to speak. They locked him up in a tiny, nearly airless cell in a military camp in the north. They stripped him naked and held the threat of sudden midnight execution over his head. Ninoy held up manfully, all of it. I barely did as well. Ninoy challenged its authority and went on a fast. If he survived it, then he fell. God intended him for another fate. We had lost him again. And then we lost him, irrevocably and more painfully than in the past. The news came to us in Boston. It had to be after the 3 happiest years of our lives together. But his death was my country's resurrection in the courage and faith by which alone they could never be free again. The dictator had called him a nobody. The task had fallen on my shoulders to continue offering the democratic alternative to our people. I held out for participation in the 1984 election, the dictatorship called. Even if I knew it would be rigged, I was warned by the lawyers of the opposition that I ran the grave risk of legitimizing the foregone results of elections that were clearly going to be fraudulent. But I was not fighting for lawyers, but for the people in whose intelligence I had implicit faith. Like Lincoln, I don't relish it. Yet, I will do whatever it takes to defend the integrity and freedom of my country. Finally, may I turn to the other, slavery, our 26 billion foreign debt. I have said that we shall honor it, yet must the means by which we shall be able to do so be kept from us. Many conditions imposed on the previous government that stole this debt continued to be imposed on us who never benefited from it. Today, we face the aspirations of a people who had known so much poverty and massive unemployment for the past 14 years, and yet offer their lives for the abstraction of democracy. Wherever I went in the campaign,
slum area, or impoverished villages, they came to me with one cry: democracy, not food, although they clearly needed it, but democracy. Not work, although they surely wanted it, but democracy. Not money, for they gave what little they had to my campaign. They didn't expect me to work a miracle that would instantly put food into their mouths, clothes on their back, education in their children, and work that will put dignity in their lives. But I feel the pressing obligation to respond quickly as a leader of the people, so deserving of all these things. We face a communist insurgency that feeds on economic deterioration, even as we carry a great share of the free world defenses in the Pacific. I said, thank you, America, for the haven from oppression, and the home you gave Ninoy, myself, and our children, and for the 3 happiest years of our lives together. Today, I say, join us, America, as we build a new home for democracy, another haven for the oppressed, so it may stand as a shining testament of our 2 nations' commitment to freedom.